Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay natanggap ng Los Angeles Lakers ang kanilang pangatlong sunod na talo kung saan 15 points o higit pa ang lamang sa kanila ng kabilang team. O sa madaling sabi ay pangatlong sunod na talo kung saan tambak ang inabot nila sa kabilang team mga kaibigan. Oo, may mga missing players sila sa mga game na ito, ganun pa man obvious nga na depensa at effort nila ang problema. Hindi maganda ang kanilang kombinasyon defensively at napapadalas ang kanilang isolation naman sa opensa. Noong una nga ay epektibo ito, subalit tulad lamang ng sinabi ni Kobe Bryant noon, madali nga itong ma-check at mapag-aralan. And as the season goes on ay mas madami na ngang clips at scouting report ang nagagawa ng mga team sa Lakers. Nauna ang Phoenix Suns at sinundan ito ng ibang mga teams at matapos ito ay hirap na nga ang Lakers sa manalo at yan ay sa opensa pa lamang. Defensively ay talagang masakit nga sila sa mata panoorin. Talagang lacking ang kanilang effort, mabagal bumaba, madalas ang paglalakad at tila ba hindi maganda ang kanilang communication at hindi sila connected as a team. Dahil dito ay sinabi nga ng galit na JJ Redick sa postgame interview na hindi na niya kakayanin ang ganitong effort ng Lakers at ng same players sa next 53 games. Kaya naman sa Sabado ay makakaasa nga daw ang Lakers ng hindi magiging komportable ang kanilang ensayo. Mukhang magkakaroon nga ng masakit at totoo na meeting ang Lakers sa Sabado. Linggo yan sa atin sa Pilipinas at papangalanan niya ang mga players na talagang nagkukulang sa effort. Dito nga natin makikita kung talagang handa ba ang Lakers na ma-real talk. Kung handa ba silang lunukin ang kanilang pride at tanggapin ang kanilang kasalanan at mga pagkakamali at gawin ang sakripisyo para sa ikabubuti ng team. O posibleng magdabog lang nga sila at mawalan ng gana. Subalit isang team na pwede nilang titigan ay ang San Antonio Spurs na nilagay si Wemby sa bench at kitang-kita nga ang impact nito dahil maganda nga ang tandem nila ni Dylan Harper. Ngayon nga ay halos nagmamatch na ang kanilang mga minuto at dahil kadalasan mas mahina ang second unit ng kabilang team, mas madali nga para sa kanila na mag-dominate. Subalit again, hindi lahat kayang tanggapin ang bench role at maging komportable dito. Subalit mukhang mas maganda nga para sa Lakers kung ang isa kay LeBron, Luka at Austin Reaves sa manggaling sa bench upang ito magpatakbo ng opensa. Habang ipasok naman ng defenders sa tulad ni Lavado o kaya naman ni Marcus Smart kung healthy nga ito sa starting 5 bilang suporta sa depensa. So ang next game nga ng Lakers ay kontra sa Sacramento Kings sa Lunes. Makikita nga natin kung ano ba ang magiging epekto ng quote-unquote uncomfortable practice ng Lakers bukas. Sa palagay nyo ba ay magagawa ng Lakers na maayos ang kanilang depensa gamit ang lineup na meron sila ngayon o kailangan nilang gumawa ng mga trade at kumuha ng legit defenders? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.